Hindi pakikinig ng mga banal na salita ng ating Diyos sa ating minamang na kapatid, Elder Norman Mila. Magandang hapon sa ating lahat. Ang biyaya ng ating Panginoon ay sumating lahat. Meron tayong mga bisita rito, panuhin, ng aming inaanak sa kasal. Si Alvin at saka si Janine. Praise God, nakasama natin sila rito. At sila ay handang makinig ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Kaya buksan natin ating pong mga Bible sa Psalm 37. Psalm 37, ating basahin ang verse number 7 of Psalms. Psalm 37, verse 7. Babasahin ko sa King James Version at sa Tagalog. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan ayon kay David. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Tagalog. Ikaw ay manahimik sa Panginoon at matyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad niya, dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. Wait patiently. Yan ang pamagat ng mensahe na ating tutunghayan ngayong hapon. So tayo ay dumako muli sa panalangin, humingi tayo ng gabay sa Diyos pamamagitan ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Kataas-taasan, dakila at makapangyarihang Diyos, soberanong Diyos na nagpapangyari ng lahat ng bagay ayon sa inyong itinalaga sa walang hanggan. Luwalhati, karangalan at kapurihan ang aming inahandog sa inyo, patuloy ang aming paglilingkod, paghahandog ng papurit pasalamat at pagsamba sa inyo sa araw na ito. Salamat, dinako niyo po ang aming mga sarili sa lugar na ito kung saan dito po kami ay inyong tinatagpo at dito po kayo ay aming pinupuri, sinasamba at niluluwalhati. Bilang Diyos at bilang aming Panginoon at Ama, karapat dapat kayong aming paglingkuran. Kaya salamat sa kalayaang ito at pribilehyo na kami po ay nakapagpapatuloy ng paglilingkod. Sapagkat darating ang panahon na doon sa kalangitan, kami ay magpapatuloy ng paglilingkod sa inyo. At dito rin sa lupa, pagbalik ng Panginoon Kristo kasama ng mga banal na siya'y maghahari sa loob ng 1,000 taon. Kaya maraming salamat, Panginoong Diyos, sa pribilehing ito na inyong pinagkaloob sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na kami po'y gawin yung karapat-dapat. Kami nahihiya sa iyong harapan. Marami kaming mga kasalanan, karumihan, pagkukulang. Dalangin po namin na kami po ay inyong hugas at linisin. At kalugdan niyo po na maging pagpapala sa amin ang mensaheng ito. Maliwanagan kami, Panginoong Diyos, maging personal ang iyong mensahe para sa amin. Maintindihan namin, Panginoong Diyos, ang inyong mga ginagawa sa aming buhay. Bagabagin niyo ang mga puso. Pakita niyo ang tunay na nilalaman ng aming mga puso sa salamin ng iyong mga salita. Maunawa namin, Panginoong Diyos, ang iyong kalooban sa aming buhay at ang iyong kalooban isang maganap at mangyari. Pagpalain niyo po ang mensahe, pagpalain niyo po ang mga makikinig, pagpalain niyo po ang iyong mensahero. Lahat para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Ang lahat na ito aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Now, itong awit, lalo na itong kabanata, kung tatawagin, o Psalm 37, hindi binanggit sa pamagat ang okasyon kung saan binuo ang salmo at kung kailan, ni walang anumang sa salmo mismo na iukol ito sa anumang partikular na yugto ng buhay ni David. Wala tayong makikita eh. Ang nakalagay lang dito sa akin, a Psalm of David. Yeah.
Ang salmo ay idisenyo upang tugunan at alisin ang kaguluhan o kalituhang nagmumula sa katotohanan ng nabanggit. Hindi bilang isang personal na bagay sa kaso ni David o dahil siya ay nagdurusa mismo ng anumang kamalian mula sa masama, kundi bilang isang kalituhan na kadalasang nagmumula sa pangkahalatang katotohanan. At ano yun? Bakit ang mga masasama ay nananagana at gumiginhawa? At bakit ang mga matutuwid ay naghihirap at nagdurusa? Ang katotohanan yan ang nagpalito at nagpahiya sa mga tao na nagninilay-nilay sa lahat ng panahon. At ito ay naging layunin ng isang marugdog na pagsusumikap upang mahanap ang solusyon o kaya'y kasagutan ito o isang paraan para ma-reconcile sa ang bagay nito sa paggawa ng isang dalisay at matuwid na Diyos. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay matuwid at ang ginagawa ng Diyos ay matuwid, paano yan i-reconcile doon sa kasaganaan at kaginawaan na ginagawa naman ng mga masama? Hindi ba dapat ang mga masama parasahan na ng Diyos? At huwag hayaan na maging maginhawa at managana sa kalambuhay? Pero hindi, nakikita natin sa pangkaraniwan nating obserbasyon sa kasalukuyan nating panahon, nakita natin kung sino pa yung mga masama, sila pa yung mga nananagan at gumiginhawa, at kung sino pa yung mga matuwid o banal, sila pa yung dumaranas ng kahirapan. Yung bagay na yan, matagal na yan eh. Yung katotohanan yan na sinasabi natin dito, matagal ng obserbasyon yan ng mga lingkod ng Panginoon. Isa na dyan si David. At yan ang nagbunga ng maraming katanungan at kalituhan sa kaisipan ng mga nagninilay-nilay sa lahat ng panahon, sa mga nag-iisip, sa mga nagbubulay-bulay tungkol sa mga bagay na nagaganap dito sa mundong ito. Ngayon, ang layunin ng salmo ay parang upang magbigay sa ilang antas ng solusyon sa kahirapan o kaya ay para pakalmahin ang isip na nagugulumihanan sa pagmumuni-muni nito. Anong dapat na maging ugali o asal ng mga matuwid sa gitna ng kanilang mga kahirapan at kadalamhatian? Anong dapat na maging kaisipan? Anong dapat nilang isipin? At anong dapat nilang maging asal tungo sa mga masasama na nananagana at dumiginhawa? Yan ang ating pong tutunghayan sa hapong ito. Now, itong salmo ay nagsimula sa isang pangkahalatang payo. Tingnan natin ang talatang 1. Sabi dito sa King James Version of verse 1 ng 37, "Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity." Tagalog, huwag kang mabalisa o kaya huwag kang mag-alala dahil sa masasama. Huwag kang managhili sa mga masama ang gawa. Verse 2, "Sapagkat gaya ng damo, sila'y dagling maglalaho, at gaya ng lunti ang halaman, sila'y matutuyo." Now, sa salmong ito ay nagkaroon marahil ng ang mga awit na si David ng paghahambing sa kalagayan o kalalagayan sa pagitan ng mga masasama at ng mga matutuwid. At dito pinakita ng mga awit na si David kung ano ang magiging kalalagayan at katapusan ng mga masasama at kung ano magiging kalalagayan at kahahantungan naman sa katapusan ng mga masasama. Ngayon, sabi ng mga awit, hindi dapat kainggitan ang mga masasama sa kanilang masagana, maginhawa, at masayang buhay. Huwag kang mabalisa. Sabi ni David, huwag kang managhili, huwag kang mainggit. Ibig sabihin ng fret dyan, huwag mo silang kainggitan dahil ang mga masasama
sa kabila ng kanilang kasamaan ay nananagana, gumiginhawa at masaya. Huwag mong kainggitan. Kasi yun ang nagiging pangkaraniwang reaksyon di ba? Kung sino pa yung mga masama, bakit sila yung mga nananagana dito sa mundong ito? Sabi nga ni David dun sa Psalm 73, these are the ungodly who prosper in this world. Tingnan po natin saglit yan. Huwag natin iiwan yung Psalm 37. Puntahan natin yung Psalm 73. Saglit po tayong pumunta sa Psalm 73. Yan. Tingnan nyo verse 3. Sabi ni David, for I was envious of the foolish. So si David din pala, once sa panatayon sa kanyang buhay, nakaramdam din siya ng pananaghili o inggit sa mga mangmang, sa mga hangad, or in other words, sa mga masasama. Kailan yon? When I saw the prosperity of the wicked. You see? Wicked, nananagana. Di ba dapat ang managana yung mga matutuwid? Lalo na yung mga anak ng Diyos. Hindi. Kung sino pa yung mga hindi anak ng Diyos, mga anak ni Satanas, mga anak ng kasamaan, sila pa yung nananagana. Now, look at in verse 12. Verse 12. Behold, these are the ungodly. Ungodly yan pero who prosper in the world. They increase in riches. So, paano may paliliwanag yan? Yan yung sinasabi nating katotohanan nagdulot ng kalituhan But that's the fact. You cannot deny that. Na yung mga ungodly, sila pa yung mga prosperous. Yung mga wicked, yung mga hindi sumusunod sa Diyos, yung mga walang Diyos, yung mga ayaw sa Diyos, yung mga ayaw sa salita ng Diyos, ayaw sumunod sa Diyos, sila pa yung kala mo yung mga buhay nila, walang mga problema, ang sasaya nila. Diba? Tapos yung mga mananampalataya, yung mga nakay Kristo Jesus, yung mga banal, sila pa yung parang napagkaitan ng kaginhawaan sa buhay. Yan. Na bagamat sinabi dito ni David, I was envious, pero siya na rin nagsabi sa sarili niya, huwag mong kainggitan. Tama, In-encourage si David, fret not thyself because of the evildoers. Huwag mo silang kainggitan, huwag kang mabalisa, sabi niya. Nabalik tayo sa 37. Balik tayo. Look at in verse 3. Sabi niya, trust in the Lord. I'm sorry, verse 2. Verse 2 muna. For they shall soon be cut down. So, sinabi niya ang dahilan kung ba hindi dapat sila kainggitan kasi nga they shall be cut down. Sabi niya, sapagkat gaya ng damo, sila'y dagling maglalaho. Maglalaho din yan. Kita niyo maging ending nila, Bagamat sila ay masagana dito sa lupa, they prosper in this world, kahit sila ungodly, pero yung ending nila, sureball na ho yun, maglalaho. At gaya ng luntiang halaman, sila'y matutuyo. In other words, mamamatay din yan. At darana sila ng kaparusahan ng Diyos. Verse 3, trust in the Lord. Yan. So dito, sinasabi ng David kung dapat maging conduct, maging asal, maging ugali ng mga banal na dumaranas ng sufferings, trials, and afflictions. Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Verse 4, delight yourself in the Lord. Sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya. At ang mga nasa ng iyong puso, sa iyo'y ibibigay niya. Verse 5, ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Commit thy way unto the Lord. Magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. Gagawa ang Panginoon. Gagawa siya ng paraan. Para maibsan ang iyong mga kahirapan, kung ikay dumaranas ng kapigatian, para mabigyan ng ginhawa ang iyong sarili, ang iyong buhay. Verse 6, ang iyong pagiging walang sala ay pakikinanginyang gaya ng liwanag at ang iyong pagiging matuwid na gaya ng katanghaliang tapat. Now, ito yung ating teksto, verse 7. Ikaw ay manahimik sa Panginoon at magtiyaga kang maghintay sa Kanya, huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad niya, o huwag kang maiinggit sa gumiginhawa sa lakad niya,
dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. At kung ikaw ay galit, nagmamakto, nagmumukmok, o kaya'y galit sa mga taong masama at kinainggitan, sabi ng verse 8, huwag mo, iwasan mo ang pagkagalit. At ang puot ay iyong talikdan. Huwag kang maghimutok. Ito'y maghahatid lamang sa kasamaan. Then, further explanation kung bakit, verse 9, sapagkat ang masasama ay tatanggalin, ngunit ang naghihintay sa Panginoon ay magmamana ng lupain. Yeah. Kaya ito, in verses 3, and down to the line, inilatag ng mga awit kung anong dapat gawin ng mga banal sa gitna ng kanilang affliction, adversities, sufferings, trials, at pain. Natutukan natin verse 7. Ano dapat gawin? Sabi ni David, rest in the Lord. Now, ang Hebrew word, sa Hebrew word, ang ibig sabihin yan, to be mute. M-U-T-E. Mute. Maging pipi. Silent. O kaya, still. Be still and know that I am the Lord. It means to be silent to the Lord. So in other words, it means kapag ka dumating ang pagsubok, dumating ang kapigatian, kadalamhatian, trials, pain, sufferings sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, the thing we have to do is to be silent in the Lord. Manahimik. Ibig sabihin, tahimik na magpasakop sa kalooban ng Panginoon at pumayag sa lahat ng mga dispensasyon ng kanyang providence. Kahit na mahirap, kahit na ang kaluluwa ay nagpipigati, tanggapin kung ano ang kaloob ng Diyos. Makinig sa Panginoon. Hear ye the rod. Micah 6:9. When the rod of discipline, when the rod of correction, when the rod of training strikes us, we have to be silent and listen. Listen with all silence. Listen attentively. Why? Because God has a message. At para maintindihan ko ano mensahe, manahimik. Kalmahin ang kalooban. Yeah. Yun ang ibig sabihin niyan. Rest in the Lord. Yeah. Naghihintay ng may tahimik na pagtsatsaga o kaya'y kumpiyansa para sa kanyang interposisyon o pag-intervene. O sa madaling salita, iwan o ipaubaya ang buong bagay sa kanya nang hindi nababalisa o nag-aalala sa kung ano ang magiging resulta. Rest in the Lord. Secondly, sabi ni David, and wait patiently for Him. Maaring magmukhang ang Diyos ay naantala ng matagal. Kasi doon pumapasok ang problema sa atin pagka yung interposition o yung pag-i-intervene o yung paggawa, sabi naman dito, siya ay gagawa. Kaso ang tagal, kailan pa kaya gagawa? Yan! Diyan na nagkakaproblema Pagka parang ang Diyos ay naantala ng matagal. So maaaring maging katakataka na hindi siya kumikilos. O kaya gumagawa ng aksyon. Maaring magtaka ka kung bakit hinahayaan niya ang matuwid. Na tulad mo na maghirap at magdusa. Pero hindi ka dapat mabalisa at magulumihanan. Yan ang sinasabi rito ni David. Wait patiently for Him. Itong mga nakarang linggo ay ang naging tema at paksa ng ating pagtuturo at pangangaral ay yung isa dyan ay yung mga nangyari sa akin. At kinuwento ko na yun sa inyo last Sunday. Ayan, tuloy na akong nabulag. Itong right eye ko. So wala nang vision yan. Wala na. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap na maibalik sa normal at makakita muli ang aking mata, pero ang naging ending, wala.
Sa kabila ng gumastos, ng napakaraming pera, nag-effort, lahat ng paraan, ginawa, lahat ng possible ways para ako'y magkaroon ng kagalingan, pero ang ending pa rin, nauwi pa rin sa pagkabulag. Yan. Ang isa pa sa mga itinuro sa akin ng Panginoon sa panahon ng aking affliction ay ang maghintay na may katyagaan sa Panginoon. Sabi sa verse 8, iwasan mo ang pagkagalit at ang puot ay iyong talikdan, huwag kang maghimutok, ito'y maghahatid lamang sa kasamaan. Ang isa talaga napakahirap mga kapatid na iparana sa atin ng Panginoon, yung maghintay. Maghintay. At talagang yan naranasan ko sa aking buhay. Kasi isang buwan na wala pa rin pagbabago, masakit pa rin yung aking mata, and I was still in pain. Sabi ko nga, excruciating pain. Napakatindi. Araw at gabi, palagi kong hinihiling sa Panginoon ng merong pagmamakaawa at pagsusumamo na kahit sana, kung hindi man niya agad alisin, kahit man lang sandali, lalo sa gabi, hindi ako makatulog talaga sa tindi ng sakit. Grabe. Hindi ako makatulog. At kahit na uminom ako ng gamot, pansamantala, mawawala yung pain, pero mamaya na naman, andyan na naman. At talagang hindi ako makatulog. Hanggang kinabukasan, masakit pa rin. Yan. Sambo na. Yung mata ko, namamaga pa rin. Tapos, parang nagdudugo pa din, mapula. Mapulang mapula. So, patuloy pa rin ang medication. So, punta sa doktor, check up. Tuloy lang medication, sabi ng doktor. Then, umabot ang 2 buwan. Ganun pa din. Pag pupunta nga kami sa doktor, kamusta ka na? Sabi, ang lagi yung sagot, ganun pa rin po. Wala hong pagbabago. Yung doktor naman, wala magawa. Titingnan lang, silipin, tingnan kung mayroong improvement. Sabi niya, medyo naman, nawawala na infection. Yun. Tuloy ang gamutan. Pero may time na, Dok, hanggang kailan ho ito? Ganito ho ba talaga to? Kasi 2 buwan na ho talagang ganyan, matagal yan. Pwede nga abutin to ng 6 months or more bago tuluyang humupa ang pamamaga at pamumula. 2nd month na. Hanggang sinabot ng 3rd month, ganun pa. Masakit pa rin. Actually, mag-i-4th na ako. Pero, medyo wala na yung infection, wala na yung matinding pain, wala na. Kaya lang, nandiyan pa rin yung pamamaga ng mata. Pero mild na lang. Nung ako ay chinek up kasi nag-second opinion kami. At chinek up yung aking mata, sinukat yung pressure. Yung pressure ng aking mata. Ang normal na pressure ay 10 to 15. Tama ba? Hindi, 5 to 10. Kaya sa akin, 20 ang pressure. Times 2. Sobra. Hindi ko mahipo yan. Talagang masakit. Yung eyeball, sobrang sakit. Maga talaga, maga. At hindi ko alam paano ba aalisin yung pamamagang niya sa madaling pamamaraan. Pakatagal. Kaya tatanong ang Panginoon, hanggang kailan niyo aalisin ito? Hanggang kailan mananatili akong nagdurusa at nagtitiis? Kaya ito yung mensahe mga kapatid na itinuro ng Panginoon Kasi sa panahon natin ngayon, tila hinahabol ng lahat ang agarang kasiyahan At napakadaling matangay sa karerahan ng mundo Alam niyo yung tinatag na rat race, madalian, mabilisan lahat Lahat nagmamadali Lalo yung mga naghahanap buhay, sa umaga pa lang, talagang nagmamadali na Hanggang sa pag-uwi sa bahay, nagmamadali. Rat race. Unahan yan, karerahan yan, sa pag-unlad, sa pag-asenso. Yan.
para hindi madihado at maging kulelat, laging huli. Kaya ang nangyari, nakalimutan huminto at kilalanin ang halaga ng paghihintay. Yun ang ating pinag-usapan, yung kahalagahan ng pagtitiis at paghihintay. Alam nyo, ang ating paglalakbay bilang mga tagasunod ni Kristo, bilang mga alagad ng Panginoon, o bilang mga mananampalataya ay hindi nangangailangan ng pagmamadali kundi ang kailangan ay patience. Sapagkat ang patience ay hindi lamang isang virtue. You see, patience is a virtue. But patience is not only a virtue, but it is a necessity. Patience is a necessity. Isang pangangailangan. You know why? Because God is not in a hurry. Ang Diyos ay hindi ho nagmamadali. Tayo palagi ang nagmamadali. Pero ang Diyos hindi ho siya nagmamadali. Nagsalita ang Panginoon na nagbibigay diin sa kahalagahan ng tinatawag na matatag na pananampalataya at pagtitiis sa kanyang divine timing. Steadfast faith and patience, yang dalawang yan ay napakahalaga. At yan ang atin pong pag-usapan. Steadfast faith and patience. Ang mga pamamaraan kasi ng Diyos ay hindi katulad ng sa atin. Kaya, wag natin asahan na ang Diyos ay gagawa o kaya gumagawa ayon sa ating timeline. No? Kaya anuman ang mga mangyaring delays o kaya obstacles na nararanasan natin, ay huwag natin isipin palagi na kailangan nating o kailangan ng Diyos na magmadali. Na kailangan resolvein agad itong problema niya, itong problema ito, itong paghihirap kong ito, yung gayong kong paghihirap. Hindi ho Ang pananampalataya sa Diyos ay hindi dapat natitinag. Nagpapatuloy pa rin. Ano man ang maging challenges and obstacles or hindrances, kailangan ng pananampalataya ay nananatili pa ring matatag. Basahin natin yung sinabi ni Santiago o James. Doon po sa James chapter 2. James chapter 2 verse 4. Napakaganda na sinabi dito ni James. At ito ang ating maging aral. James 2. Wait. Mali yata ang aking naisulat. James, chapter 2, sabi ko, no? O chapter 3. Nagkamali. Yan, chapter 1 pala. Mali ang sulat ko, hindi James 2. James 1. Chapter 4. Yan. Umpisahin muna natin sa verse 2. James 1:2. My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations or various trials. Various trials. Count it all joy. Teka. Nasa trial ka, tapos in affliction and suffering. Paano mo magagawang magiging maligaya? How can you count it all joy when at the same time you are suffering? How can I count it all joy during that time na talaga ang sakit? There is pain. Pagkatapos, sinihiling ko sa Panginoon na alisin. Kahit man lang sandali. Paano mangyayari yun? Yun sabi, count it all joy when you fall into various trials siguro kulang pa talaga tayo. Hindi pa tayo nakakapag-level up. Hindi pa tayo nakakaabot sa ganyan
na pagka may dumarating na mga trials, sufferings, afflictions, and pain, hindi pa natin magawang maging joyful. Well, maaaring mag-submit, meekly submit, tanggapin yung kaloob ng Diyos hanggang sa matapos yun, pero yung cheerful submission, ibang usapan yun. Meekly submission, pwede. Ay yung cheerful submission, yung sinasabi rito ni David na iwasan mo ang pagkagalit at ang puot ay yung talikdan. Huwag kang maghimutok. Ito'y maghahatid lamang sa kasamaan. O, di ba ganyan nangyari sa atin? Pag hirap na hirap tayo sa buhay, naghihimutok tayo, nagagalit tayo, o di ba? Nagrereklamo. Halos sisihin na nga natin ang Diyos sa nangyayari sa atin. Ini-question na ang Diyos. Kita niyo kasama ng ating mga puso. Lumalabas talaga yung ating mga ugali. Pinakikita ng Panginoon yan. Kasi yung rod of chastisement, yung pamalo ng pagtutuwid ng Panginoon, bahagi yan ng kanyang layunin para maipakita niya, mailantad sa atin kung ano ang tunay na kalalagayan at anyo ng ating mga puso. Kasi hindi natin alam. Pero alam ng Diyos. Kaya yan ang purpose ng mga pagsubok Mayroon siya ipakikita sa iyo at sa akin. Kung gaano kasama ang ating mga puso. Para ipakita sa atin, kala natin mayroon tayong pananampalataya. Yung pala wala. Maaaring sa umpisa meron. Pero ang pinag-uusapan dito, steadfast faith. Maaaring sa umpisa pa lang may faith. Pero habang tumatagal, Lord, hanggang kailan po ito? Medyo tumatagal-tagal na po. Gusto ko lang i-remind sa inyo. Sa ngayon, nakakapagtiis pa ako. Pero hanggang kailan naman po ako magtitiis? Forever? Pwede ho ba bilis-bilisan ninyo? Lahat tumatagal. Paano ka na ngayon aasan? Yan. Yun ang mabigat pagka-prolonged suffering. Maaaring sa umpisa, okay, tanggap. Praise God. Salamat sa Panginoon. Habang tumatagal. You see? Kamusta na ang iyong pananampalataya? Andyan pa ba? Nagtitiwala pa rin ba? Umaasa pa rin ba? Nananalig pa rin ba? O wala na, nagrereklamo na, galit na, nagtatampo na, naghihimutok na. Yeah. See? Kaya parang sinasabi na, kita mo na anak, sabi ko sa iyo ganyan ka, hindi mo alam. Mabuti naman ang Diyos, yung maunawain at saka mapagtiis din sa kanyang mga anak. Kasi matyaga pa rin niyang tinuturuan, pinangangaralan. Patient ang Panginoon. Kaya nga, isa sa mga characteristics ng Panginoon ay long suffering. Ang suffering ng Panginoon, long. Tayo short. Pero ang Diyos, matiisin talaga. Lalo sa mga dealing sa kanyang mga anak. Isa yan sa mga hinangaan ko sa Panginoon. Nasa kabila ng aking mga pagkakamay, pagkukulang, ang Diyos ay matiisin pa rin. Pinagtiyagaan ako na turuan. Hindi niya ako binitawan. Sa kabila naman sa mga ugali ko. Sa Kanya. Doon ko nakita mga kapatid yung gentleness ng Panginoon. In dealing with His children. Tuloy ang basa. Verse 3. Count it all joy when you fall into various trials. Bakit? Knowing this, that the testing or the trying of your faith worketh what? Patience. That's it. Patience. Yung palang purpose. Bakit masyadong
Paano ba masabi to? Ba't ganun katagal? Ba't ganun kahaba? Because may ginagawa ang Panginoon. He is trying to work out patience sa iyo at sa akin. At kapag ka ang patience ay hinayaan natin to have her perfect work, look at in verse 4. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, lacking nothing. That's the purpose. So, narito mga kapatid, ang mga kadahilanan kung bakit sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng mga kapigatian, kadalamhatian na pinararanas sa atin ng Panginoon, hindi tayo dapat mag-give up. Sabi ng Panginoon, na diyan ay ine-emphasize yung kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiis. Dito natin makikita mga kapatid kung anong ibig sabihin talaga ng tunay na pananampalataya. Nagkakaalaman yan sa pamamagitan ng pagsubok. Kailangan i-test yung faith. Kailangan i-test. Diyan nagkakaalaman eh. Kung matibay nga ba, matatag nga ba ang pananampalataya o sa umpisa lang. Faith and patience through trials, sufferings, afflictions, and pain. So narito ang ilan sa mga kadahilan. Magbibigay tayo ng 3 why we should not give up. But instead, continue believing, continue trusting in God, and patiently endure the trials, pains, sufferings, and afflictions na ipinapadala ng Panginoon sa atin. O kung saan tayo ipinasok ng Panginoon, na kung tawagin natin the school of affliction, para doon i-train tayo turuan. So 3, number 1, God is always true to His word and promises. The reason why, one of the reasons why, that we should not give up, kahit na prolonged, medyo haba na yung ating mga pagtitiis o yung ating pong paghihirap na dinaranas, na para bagang yung ating panalangin, hindi pinakikinggan ng Panginoon eh. Walang interposition, walang intervention ng Panginoon. Para bang baliwala yung ating mga panalangin eh. Minsan naisip niyo na ba yung gano'n? Panalangin ako ng panalangin, parang walang sagot ang Panginoon. Nagmamakaawa na nga ako sa Panginoon eh. Panginoon, hirap na po ako. Kahit konting ginhawa lang ho, makatulog lang ho. Halos abutin ko na nga eh. Baka sakaling hawakan ng Panginoon yung kamay ko eh. Kahit konting touch lang. I was expecting a miracle to happen that time. Or all throughout my ordeal. I was expecting. Pero wala. Walang miracle. Walang relief ang dumating sa akin. First month, second month, third month, wala. Medyo ngayon na nga lang. Kaya nakakapag-preach na ako eh. Pero yung time na yun talagang, lalo na yung first week ko, talaga naman, grabe. Sariwa pa eh. First week, second week, third week. Grabe. Grueling. Talagang ordeal. Extreme pain, excruciating pain. Kaya dun po pumasok sa isip ko, bakit hindi ako binigyan ng Panginoon ng relief? At ang naging sagot, para maintindihan ko, yung kahulugan ng suffering na dinanas din ng kanyang anak na si Jesucristo dun sa krus ng Kalbaryo. Na kahit kaunti, hindi po dumanas ng relief si Jesus Christ. Meron ba kayo alam? Na kahit kaunti? Baka isipin natin, yung nauuhaw ang Panginoon Jesucristo, humingi siya ng, yung sabi niya, ako'y nauuhaw, di ba merong nagbigay sa kanya ng suka? Oh. Naginhawaan ba Panginoon doon? At meron pa nga nakapagsabi na yung sponge na isinawsaw sa suka, at yun ang pinanday sa labi ng Panginoon, yung pala yung sponge na yun, ginagamit pala ng mga Romano yon sa kasilyas, sa kubeta, na pagka natapos silang magpupo, yun ang ginagamit nilang pamunas ng kanilang mga puwet. Dala-dala ng mga Romano yun, kasi nandun sila sa wala namang kubeta ro pwede siyang dumumi kahit sa, paano kung mapadumi sila. Kaya dala-dala yung sponge na yun. Sinasaw-saw yun sa suka para mamatay yung bakterya.
Akalain mo yun ang ginamit sa Panginoong Kristo. Panginsulto. Grabing insulto ginawa ng Panginoon, ng mga tao sa Panginoong Sus. Wala akong nakitang relief. Simula nung siya inilitis hanggang mamatay ang Panginoong Kristo, puro pain ang dinanas niya. Hindi siya nakaranas ng ginhawa kahit segundo. At yan yung sinagot sa akin ng Panginoon. Para maintindihan mo kung ano ibig sabihin ng pain, sufferings. Kaya hindi mo na kita bibigyan ng relief. Ang maintindihan mo kung ano yung significance, yung lalim ng mga paghihirap ni Jesucristo na namatay para sa iyo. Kaya siya nagdusa dahil sa iyo. Naghirap si Jesus Christ dahil sa akin. Dahil sa aking mga kasalanan. Siya naghirap para akong guminhawa. Hindi niya iligtas ang kanyang sarili upang ako ang maligtas. See? Tinis lahat yun ng aking Panginoong Sus sa krus ng Kalbaryo. Dakila ang aking Panginoong Sus. Niluluwalhati ko, pinupuri ko siya. Dakila siya sa ginawa niya para sa akin. Tapos ako, konting suffering lang, konting reklamo ng reklamo. Ang bihira. Nakakaya di ba? Mga kapatid, nakakaya. At isa pa nga, na dahilan o sagot sa akin ng Panginoon kung bakit hindi agad siya sumagot sa aking prayer na ako'y pagalingin at bigyan ng kaginhawaan agad. Gusto ko kasi agad. See? Gusto ko agad. Hirap na ako eh. Nagmamadali ako. Bakit hindi agad? Para ipadama pa rin sa akin ng Panginoon kung gaano kasakit sa Diyos kapag tayo gumagawa ng kasalanan. Kaya hindi nalis ng Panginoon yung pain agad para maramdaman ko, maintindihan ko kung gaano kasakit sa Diyos kapag ako'y gumagawa ng kasalanan. Kaya naintindihan ko, salamat Panginoon sa pain. Naunawaan ko. Masakit din pala para sa inyo. Every time na ako hindi nakikinig, hindi sumusunod, at gumagawa ng kasalanan sa inyo. Karamihan ng ating mga pain, sufferings, trials, suffering sa buhay, bunga ng ating kasalanan yan. Hindi tayo sumusunod sa Panginoon eh. Kasalanan din natin yan. See? Kailangan lang natin anihin. Pinaani sa atin ng Panginoon yung ating mga kasalanan. Para turuan tayo ng leksyon. O, kita mo na, pag ginawa mo yan, mangyari sa iyo. See? Gagawin pa. Gagawin pa ba ulit? Ay, hindi na po. Kita? Kaya sabi ko nga, dapat ang kasalanan, kasuklaman yan, ang kasalanan, itakwil yan, ang kasalanan, layuan yan, kamuhian yan, kapuotan yan. Alam nyo bakit? Sapagkat yan ang pumatay sa ating Panginoong Hesus. Yan ating mga kasalanan. Kaya pag tayo gagawa ng kasalanan, tanda natin. Pag tayo kakampi sa ating mga kasalanan, yan ang dahilan kung ba't namatay ang Panginoon Kristo sa krus. Because of our sins. Tapos mag-enjoy tayo, gagawa tayo kasalanan, tutuwa pa tayo. Sa halip na kasuklaman yan, layuan yan, pandirihan yan, di ba? Yan ang purpose, mga kapatid. God is always true to His words or promises. Kahit kailan ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Agree? Ang Diyos hindi pwedeng magsinungaling kasi He is the God of truth. Okay? At hindi siya maaaring magsinungaling. Ang bawat salita na binibigkas ng Diyos ay mahayag yan.
it will manifest. Ang bawat pangako ng Diyos ay pinagtibay bilang yes and amen. Every promise of God, yan ay yes at saka amen. Kaya in times of affliction, kapatid, kung meron tayo dito, kung meron mang nakikinig sa atin ngayon, na dumaranas ng affliction, sufferings, trials, adversities, and pain, now, you try to look at some of God's promises so that you and I may be encouraged. For example, tingnan natin mga promises ng Diyos para ma-encourage tayo, magbigay sa atin ng hope. In Isaiah chapter 41, Isaiah chapter 41, verse 10. Ganda ng promise ng Panginoon dito. From time to time, balikan natin to, basahin natin. Isaiah chapter 41, verse 10, sabi rito, fear thou not. Huwag ka matakot. Huwag kang mabalisa. Huwag kang mag-alala. Fear thou not. Why? For I am with you. I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yeah, I will help you. Yeah, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Ang ganda ng promise ng Panginoon. Verse 13. Ito pa. For I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not, I will help you. Do you believe that? Bagamat ito, in its context, ito yung promise ng Diyos sa Israel. Pero para din sa atin yan. Para sa mga anak ng Diyos yan. Pwede natin i-claim yan. Pwede natin panghawakan yan. Kasi yung Diyos naman ng Israel, yun din naman natin Diyos eh. Hindi naman nag-iiba yan. At kahit kailan hindi pababayaan at iiwan ng Diyos ang lahat ng kanyang mga anak. Kaya para sa iyan, kung ikay anak ng Diyos, para sa iyan. Para sa atin yan. Gandang promise ng Panginoon, no? Tingnan pa natin iba. Ito'y pangako ng Diyos to every child of God. And every child of God can hold on to this promise. Isa pa, sa Psalm 50. Psalm 50. Psalm 50. Look at in verse 15. Psalm 50 verse 15. 50, 15. 1:5. Psalm 50 verse 15. Ito pa, ang ganda ng promise. And call upon me in the day of trouble, I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Teka, sabi ng Panginoon, tumawag lang ako sa Kanya in the day of trouble. Okay, I was in trouble. Naoperan ako eh. And I was in pain. So sabi ng Panginoon, tumawag lang ako sa Kanya in the day of trouble, and then He promised, I will deliver thee. He promised that He will deliver me. Pero ba't inabot ng 1 buwan? 2 buwan? 3 buwan? Yun nga yung sinasabi natin eh. Steadfast faith, patience. Mamaya, explain natin yan. Pero dapat nandun yung faith muna. Na you will not lose hope. Faith. Next, in 84, verse 11. 84, another promise. Dami magagandang ilan lang to, pero napakadami yan mga kapatid. 84 verse 11, sabi rito, for the Lord God is a sun and shield, the Lord will give grace and glory, no good thing will He withhold from them that walk uprightly. That's the promise. Alright? O Lord of hosts, blessed is the man who trusted in Thee. That's faith. Diba? And this is a general promise. Bagamat nasa Old Testament niya, it's a general promise sa lahat ng mga nagtitiwala sa Panginoon. Hindi lang sa mga Israel, hindi lang sa mga Udyo, hindi lang sa mga nasasakupan ni David, hindi lang kay David, kundi sa lahat ng nagtitiwala sa Panginoon. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Sa pa yun, that walk uprightly. Another verse in Deuteronomy chapter 31. Oops! Di ba panahon ni Moses to? Hindi ba panahon ng Israel to?
Bakit may promise dito na pwede nating panghawakan? Tingnan natin, Deuteronomy chapter 31. Kasi hindi lang po ito pang Israel. Alam niyo, may mga promises sa Bible. Hindi lahat ng promise sa Bible pwede natin i-claim. No? Tulad niyo, may promise ang Diyos sa Israel para lang sa kanila yan. May promise ang Diyos kay Moses, kay Joshua, sa kanila lang yan. Hindi natin pwede i-claim yan, kanila yan. Titingnan natin yung context. Pero dito, pwede rin natin i-claim ito eh. Tingnan natin, Deuteronomy 31. Look at in verse 6. 31 verse 6. Be strong and of good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He it is who doth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Verse 8. And the Lord, He it is who doth go before thee. He will be with thee. He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. This is a promise. Now, ito ay promise ng Diyos sa Israel. At yan din ang sinabi ng Panginoon mismo kay Joshua. Tingnan niyo verse 7. And Moses called unto Joshua and said unto him in the sight of all Israel, Be strong and of good courage, for thou must go with this people unto the land which the Lord hath sworn unto their fathers to give them, and thou shalt cause them to inherit it. So it's a promise that the Lord will be with them sa Israel, kay Joshua, and it's encouraging. Kaya be of good courage. Now the question is, ito para lang ba sa kanila? Hindi rin ba ito para din sa atin? Para din sa atin yan. Yung promise na the Lord will be with us. That He will not forsake us. In fact, kinote yan ni Paul sa New Testament. Hebrews chapter 13. Kung yan ay sa Israel lang, okay? Eh bakit sa New Testament? Kinote yan ni Apostle Paul. Hebrews 13 verse 5. Hebrews 13:5. Sa mga believers, Hebrew believers. Believer ka, believer din ako. O hindi ba applicable din yan para sa iyo at sa akin? Hebrews 13:5. Let your conversation or manner of life be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave you, nor forsake you. Di ba yun? Deuteronomy 31. Bakit napunta sa New Testament? Para din sa atin yan. Yan ang promise ng Panginoon sa atin. Lay hold on it by faith. Alam niyo, sa banal na kasulatan, napakarami mga individual na humarap sa significant trials. Yet, through patience, hinintay nila yung katuparan ng mga pangako ng Diyos. Tingnan natin bilang example. Si Abraham. Si Abraham, pinangakuan siya ng Diyos. At iginugol niya ang kanyang panahon, ang kanyang mga taon, bago na itatag yung pangako sa kanya ng Diyos na siya'y magiging ama ng maraming mga bansa. Bago nangyari yan, maraming taon nang lumipas hanggang sa nagkaroon ng katuparan ho yan. Tingnan natin in Genesis chapter 12. In Genesis chapter 12. Dito yan para maintindihan natin istorya. Genesis chapter 12, look at in verse 1. Alright? Now, the Lord had said unto Abraham, yan na, kinausap na ng Diyos Abraham, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. Verse 2, And I will make, ito na yung promise, I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make your name great, and you shall be a blessing. Verse 3, And I will bless them that bless you, curse him that curse you, and in thee shall all the families of the earth be blessed. You see that? That's the promise of God to Abraham. Now, tanungin natin, ilang taon yan si Abraham nung siya'y pinangakuan ng Diyos? Verse 4, So Abraham departed as the Lord had spoken to him, and Lot went with him. And Abraham, take note, was 75 years old. 75 when he departed out of Haran.
Abraham was 75 years old. And God's promise kay Abraham was confirmed again sa mga sumunod na kabanata. Lalo na in chapter 17. Tingnan po natin. Chapter 17. Ito pang promise. Punta tayo chapter 17 from chapter 12. Punta tayo chapter 17. Look at in verse 4. As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. That's God's promise to Abraham. And God's promise to Abraham was confirmed again. Father of many nations. Pero, alam nyo ba kung ilang taon na si Abraham during this time? From chapter 12, between chapter 12 to chapter 17, ilang taon ang lumipas noong kinonfirm ulit ng Diyos yung promise niya kay Abraham? Ilang taon na siya? Look at in verse 1. And Abraham was 90 years old and 9. 99. Kailan nangako ang Diyos kay Abraham? When he was 75 years old. Kailan kinonfirm ng Panginoon yung promise niya? 99, pero wala pa rin. Wala pa rin siyang anak. 99 years old na siya. May anak siya kay Ketura. May anak siya kay Hagar. Pero wala siyang anak sa sarili niyang asawa na si Sarah. Kasi si Sarah baog. Eh paano magkakaanak yun? Paano siya maging ama ng mga maraming bansa? Paano magkakaanak ang baog? At paano magkakaanak ang 99 years old? Lakas pa si Milya. Okay. Pero nangako ang Diyos. Yun! Nangako ang Diyos eh. Kahit na against all odds. Bakit? Imposible sa Diyos yun? Ang baog mga anak. Ngayon, kung si Abraham 99, can you just imagine, ilang taon si Sarah? Tingnan natin, mga kapatid. Kita natin, ano? Nung nangako ang Diyos kay Abraham, out of his wonderment, Abraham asked God in verse 17. Natin, 17. Then Abraham fell upon his face and laughed and said in his heart, shall a child be born unto him that is 100 years old? 100 na dito si Abraham. Kaka-birthday lang. Kanina, 99. Ang bilis, ano? 100 na ngayon. Kaya sabi niya, paano magkakaanak ang 100 years old? And then, and shall Sarah, that is 90 years old. Ilan taon yung asawa niya? 90. O, sige. Can you explain that? Diba, posible na eh. Sa paningin ng tao, imposible. Yung nga sabi ng Panginoon, with men it is impossible. But with God, all things are possible. Nangako ang Diyos. Now, in Genesis chapter 18, ayan na. Verse 10. Kinonfirm ulit yung promise. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life. So may time. May appointed time. According to the time of life. And lo, Sarah thy wife shall have a son. 90 years old, magkakaanak? Yes! Bakit? Yun ang sabi ng Diyos. Promise niya yan. Sinabi niya yan. Hindi mangyayari yan. Diyos ang nagsabi. Ang asawa mo magkakaanak. Ikaw magiging tatay ka. See? And he said, behold in the tent. I'm sorry. Let's continue. And Sarah heard it in the tent door which was behind him. 11. Now Abram and Sarah were old and were stricken in age, and it ceased to be with Sarah after the manner of women. Di na nireregla. Paano yun? Yan ang sabi ng Diyos eh.
Sa Diyos, ang pangako ay pangako. Natupad yan. Chapter 21. Chapter 21, look at in verse number 1. And the Lord visited Sarah as He had said. Nagbitaw ang Panginoon ng salita, tutuparin niya. As He had said. And the Lord did unto Sarah as He had spoken. 2, for Sarah conceived the buntis and bore Abraham a son in his old age at the set time. Take note of that. Time of which God had spoken to him. And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bore to him, Isaac. Ako kayo, wala pang anak. May pag-asa pa. Kung ikaw 80 na, gusto mo pa magkaanak, baka sakali. Sakali. Asawa muna, wala pang asawa. Pag-pray natin, asawa muna, bago baby. Mahirap nga namang wala asawa, nagka-baby. Lalong disgrasya. Mahirap yon. Nagkaanak na walang asawa. Delikado yon. Asawa mo na. Pero yung bata-bata kaasawa nga, binigay 60 years old na. Well, ito'y promise ng Diyos kay Abraham at kay Sarah. Oh. Ay, kung mangako ang Diyos sa'yo, bakit ba? Di ba? At mukhang imposible na eh. Pero yan, pinakikita lang natin mga kapatid. May specific promise. Oh, kung ikaw wala pa rin anak at buog, baka i-claim mo ito. Itong promise na ito, hindi mo pwede i-claim yan. Yan ay promise lang kay Abraham at kay Sarah. Pero hindi natin alam, di ba? Alin din natin. Patience lang talaga. Maghihintay. See? Another example, si Joseph, si Jose. Sa Genesis chapter 37, Genesis chapter 37, verse 5. Ito si Joseph, isa sa mga anak ni Jacob. Si Jacob ay merong 12 anak na lalaki at isang babae sa 13. Si Dinah or Dina. Yan. Isa sa mga anak ni Jacob ay si Joseph. Yan. In verse 5, si Joseph, nagkaroon siya ng panaginip. So verses 5 to 11, hindi natin babasahin mga kapatid, just to save time. Nagkaroon siya ng isang napakadakila, napakagandang something great na panaginip. At ang panaginip niya na ilalagay siya ng Diyos sa isang mataas na posisyon. He will be a great man. He will be great someday. Yun yung naging panaginip niya, message sa, kasi noon ang Diyos nangungusap sa panaginip. Ngayon hindi na. Ang Diyos nangungusap sa kanyang salita. Hindi na sa panaginip. Hindi na ganun. Alright. Ilan taon si Joseph nung nanaginip siya na siya magiging dakila someday? Verse 2. These are the generations of Jacob, Joseph being 17 years old. Batang-bata. Binata. Yeah. 17 years old. Was feeding the flock with his brethren, and the lad was with the sons of Bilhah, and with the sons of Zilpah, his father's wives, and Joseph brought unto his father their evil report. Siya nagsusumbong sa tatay niya tungkol sa mga kasamang ginagawa ng kanyang mga kapatid. Kaya nagalit sa kanya mga kapatid. Yun ang nagsimula. Yun ang nagpasimula ng kalbaryo ni Joseph, yung kanyang mga kapatid. Although si Joseph ay nanaginip that he will be great someday, pero alam niyo ba na ang daming sufferings and afflictions ang pinagdaanan ni Joseph bago nangyari yan. First, he was extremely hated by his brothers. Tingin nila kay Joseph, ano ba yun? Tingin nila sa kanilang kapatid, yun yung malas. Kasi siya nagsusumbong ng mga
Kalokohan ginagawa ng mga kapatid niya eh. Eh dahil dyan, kinamuhian siya ng kanyang mga kapatid, at dahil sa matinding pagkamuhi ng kanyang mga kapatid, itinapon siya sa balon, balak pa nga siyang patayin, pero napigilan lang ng Panginoon eh, sa pamamagitan ng kanilang kapatid. Huwag natin patayin yan. Pero balak na lang patayin sa sobrang galit. Kaya ang ginawa nila, nung meron dumaan ng mga mangalakal, ibinenta yung kanilang kapatid, si Joseph, sa mga mangangalakal para maging alipin. At dahil dyan, dinala siya doon sa Egypt. Joseph was brought down to Egypt. At doon, naging alipin siya ng isang lalaki ng pangalan ay Potiphar. Sa bahay ni Potiphar, naging alipin siya roon. Pero yung asawa ni Potiphar, nagkagusto sa kanya at gusto siyang tuksuhin nung hindi siya pinagbigyan ni Joseph sapagkat si Joseph ay isang taong matuwid. Tumakbo si Joseph, tumakas. Ang ginawa naman ng asawa ni Potiphar, pinagbintangan siya na gusto siyang gahasain. Pero hindi naman totoo. Kaya nangyari kay Joseph, ipinabilanggo siya. Nakulong si Joseph ng 2 taon. At nakalimutan siya ng isang kaibigan doon na tinulungan niya. At akala ni Joseph, dahil sa kabutihan ginawa niya doon sa kanyang kaibigan, yun ang magiging paraan para siya ay makalabas ng kulungan, makalaya. Pero hindi, kinalimutan siya ng kanyang kaibigan. See? Pero pagkalipas ng lahat ng yan, finally, Joseph became Pharaoh's right hand. Naging governor siya ng Egypt. He was second to the king of Egypt in authority. Basahin natin in Genesis chapter 41. Genesis 41. In verse 39. 41:39. And Pharaoh said unto Joseph, for as much as God hath shown thee all this, there is none so discreet and wise as thou art. Kasi si Pharaoh na naginip, walang makapag-interpret ng panaginip ni Pharaoh. Si Joseph lang ang nakapag-interpret. Binigyan siya ng Panginoon ng wisdom. Magkakaroon ng 7 taong tagutom. Nalaman ni Joseph yan sa panaginip niya. O sa interpretation. Hindi sa panaginip niya, sa panaginip ni Pharaoh. Na-interpret niya yon. Kaya ang sinuggest ni Joseph, mag-prepare po tayo. Paghanda natin yung 7 years famine. Kaya nag-prepare sila. So nailigtas ni Joseph ang Egypt sa matinding kagutom na mangyayari. At dahil sa talino ni Joseph, ginawa siyang kanang kamay ni Pharaoh. Ginawa siyang tagapamahala. See? Tingnan niyo ang taas ng katungkulan ni Joseph. Tingnan niyo ha. In verse 40, thou shalt be over my house. Pati house ng Pharaoh, yung king of Egypt, si Joseph ang mamamahala. Yan. Doon siya titira. And according unto thy word shall all my people be ruled. Magro-rule siya. Only in the throne will I be greater than thou. Ano pagkakaiba nila? Si Pharaoh may trono. Si Joseph wala. Lamang lang si Pharaoh ng isang trono. Kay Joseph. Kaya pangalawa siya sa pinakamataas. Parang vice president. Yeah. You see that? God elevated him to a highest or higher position. Verse 41, and Pharaoh said unto Joseph, see, I have set thee over all the land of Egypt. 42, and Pharaoh took off his ring from his hand. Biro mo, sing-sing nung hari. Binigay niya kay Joseph and put it upon Joseph's hand and arrayed him in vestures of fine linen and put a gold chain about his neck. 43, and he made him to ride in the second chariot which he had. Second chariot. Siyempre, first chariot sa king yun. King lang ang pwedeng sumakay doon. May second chariot, si Joseph lang ang sasakay doon. And they cried before him, bow
bowed the knee, and he made him ruler over all the land of Egypt. And Pharaoh said unto Joseph, I am Pharaoh, and without thee shall no man lift up his hand or foot in all the land of Egypt. Biro mo kung gaano kataas yung posisyon ay binigay ni King o ni Pharaoh kay Joseph. Napakataas. Analyze niyo mga kapatid. Bago narating ni Joseph yan, yung tugatog ng mataas na posisyon. Saan muna siya idinaan ng Diyos? Sa ibaba. You see? Tinapon siya sa balon. Down. Ibinenta siya, dinala siya sa Egypt. Down. Pagdating naman doon sa Egypt, pinagbintangan siya sa isang kasalanan na hindi naman niya ginawa. Saan siya tinapon? Sa kulungan. Down. At doon, kinalimutan siya ng kanyang nakilalang kaibigan na tinulungan niya para siya at umaasa siya na tutulungan siya ng kanyang kaibigan na makalabas ng kulungan, pero kinalimutan siya for 2 years. Down. You see, the way to up is down. So kung iisipin natin mga kapatid na parang ang ating kalalagayan ay parang lagi na rin tayo nakalugmok sa ibaba. Hindi kaya pamamaraan niya ng Diyos para ikay kanyang itaas. Humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Maring hindi mo pa time. Time ang pinag-uusapan natin. Kaya nga, wait patiently. Yung sana'y susunod natin eh. Tungkol sa time. Wala na tayong time. Next Sunday na siguro. Mapapahaba tayo sa ating message. So, dito lang muna tayo mga kapatid. Ito ang tanong Alam niyo ba kung ilan taon si Joseph nung siya'y maging kanang kamay ni Parao? Basahin natin. Tingnan natin ang verse 46 ng chapter 41. Chapter 41. Verse 36. Tama ba ako? I'm sorry, 39. And Pharaoh said unto Joseph, For as much as God hath shown thee all this, there is none to so discreet and wise as thou art. Hanggang 44, binasa natin yan, di ba? 46. And Joseph was 30 years old. So, nagsimula tayo nung si Joseph he was what? 17. So, 30, nung siya naging kanang kamay na ni Pharaoh. So, 30 minus 17, how many years? 13 years ang hinintay ni Joseph. 13 long years. Si Abraham nga, 25 years Ba, 75 si Abraham. Nagkaroon siya ng anak, na-fulfill yung promise, 100 years old na. Ilan taon yun? Hinintay ni Abraham para mangyari ang promise ng Panginoon. 25 years. You see? Sa akin, nakakatatlo o 4 na buwan pa lang reklamo na agad. Talaga naman. Sama ng ugali talaga Hindi makapagtiis, hindi makapaghintay. Di ba? 13 years. 25 years. No ngayon, kung umabot ang paghihintay mo ng 30 years, o 35 years, basta nangako ang Panginoon sa iyo, tutuparin yan. You see that, mga kapatid? Matyaga nilang hinintay ang katuparan ng pangako ng Diyos. That is faith. Yan tinatag na persevering faith. At masasabi mo na ang faith talagang steadfast, na hindi natitinag, umaasa pa rin, kahit na sa mga panahon at mga taong lumilis, parang hindi na yata mangyayari pangako ng Diyos sa akin. Tagal-tagal ko na naghihintay. Pero hindi. Nanalig pa rin sila Yan yung tinatawag na pagtitiis. Rest in the Lord and wait patiently
Wait patiently. Kaya nga, pangatlo nating example, si Job. Sabi ni James, behold the patience of Job. Tingnan natin yan. James, chapter 5. Kanina si Abraham, ngayon naman si Joseph. Kanina si Abraham, Joseph, ngayon naman si Job. James chapter 5. Alam din naman natin ang story ni Job. Hindi nalingid sa atin yan. Palagi kong binabanggit yan sa ating pag-aaral si Job. Talagang maganda nga tayo dyan, yung book study ni Job. Siguro, one of these days, prepare ako ng message sa book of Job lang. James chapter 5, verse 10. God willing. Marami pa kasi naka-line up sa mga mensaheng ibabahagi ko sa inyo eh. Pero kinukonsider ko rin yan yung book of Job. Maganda kasi yan. Marami ding itinuro ang Panginoon sa akin dyan. James chapter 5, look at in verse 10. James chapter 5. 5:10. Sabi dito, take my brethren, the prophets, who have spoken in the name of the Lord, Old Testament saints, Old Testament prophets, sama niyo dyan si David, sama niyo na rin dyan si Abraham, si Job, yan. They spoke in the name of the Lord for an example of suffering, affliction, and of patience. See? 11, behold, we count them happy who endure. Ye have heard of the patience of Job. Yung virtue naman na nakita kay Job, yung kanyang pagiging patient, yung patience niya, excellent. Patience means endurance. Another term for patience is endurance. And have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. Naging maganda rin ang ending ng buhay ni Job sa kabila ng matinding dagok ang dumating sa kanyang buhay. Nawala ang lahat kay Job. Nawala lahat. Lahat ng kanyang ari-arian, kayamanan, mga alipin, mga katulong, mga anak niya, 10 mga anak, patay. Kaya sa loob ng isang araw, nakaburo lang kanyang mga anak, 10, sabay-sabay. Tapos iniwan din siya ng kanyang asawa, iniwan din siya ng kanyang mga kaibigan, wala. Pati kalusugan niya, nawala din. Nagkaroon ng sakit si Job, bukol sa katawan. Hirap, yung pain. Hindi niya magawang humiga, nakahiga siya sa abo. Kasi madait lang ng matigas na bagay yung kanyang katawan, masakit. Kasi punong-puno siya ng bukol, pigsa, ang sabi ng iba. And I cannot just imagine, mga kapatid, yung tindi ng paghihirap na dinanas ni Job. At kung ikukumpara ko yung suffering na dinanas ko sa suffering na dinanas din, naku, wala sa kalingkingan. Nakakahiya kung ikukumpara ko. Pero ang tingin ko sa sarili ko, parang ako'y tinakluban na ng langit at lupa at walang gayang, walang katulad yung aking paghihirap na dinanas. Yun ang feeling ko eh. Walang sinabi sa sufferings ni Job. At lalo na, walang sinabi yung suffering ko sa sufferings ni Jesus Christ. Nakakayang ikumpara. Pero nagtiis si Job. I don't know, mga kapatid. Wala naman sinabi di sa book of Job kung gaano katagal naghintay si Job bago ibinalik ng Diyos ang lahat ng kinuha ng Diyos sa kanya. Sabi ng ibang mga Bible scholars, ang estimate nila inabot ng mga 12 or 14 years, 12, 13, 14 years. We do not know na naghintay si Job. Matagal din. See? Behold the patience of Job. Kaya nga ang command sa atin, be ye also patient. Look at in verse 8. Be also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth near. Anong pangako ng Diyos ang pwede mong paniwalaan at panghawakan?
At magpapatuloy ka bang maniwala sa pangako ng Diyos kahit tumagal, kahit maaring mag-take time? Are you willing to wait patiently? Yeah. Last verse, mga kapatid, in Hebrews chapter 6, verse 12. Hebrews chapter 6, verse 12. Last verse natin. Tutuloy natin to next Sunday. Ganda ng ating pag-aaral. First point pa lang yan, ha. May dalawa pa. Hebrews 6:12. That ye be not slothful. Huwag tayong maging tamad. But followers of them. Sino yun? Ay di mga Old Testament saints. Kasama dyan si Abraham. Gayahin natin yan. Si Joseph, si Jacob, si Isaac. Sino pa? Si Job. Yan. Si Moses, si David. Yung Hebrews chapter 11. Ayan, mga heroes of faith. Hebrews chapter 11. Yan. Maging tagasunod tayo nila. Who, through faith and patience, what? Inherit the promises. That's it. Steadfast faith and patience. Persevering faith and perseverance. Nakamtan din nila sa wakas ang promise. Hindi sila nagalindangan. Kahit na para bagang yung mga circumstances, parang hindi favorable sa katuparan ng pangako ng Diyos. Ang daming challenges, ang daming obstacles, ang daming hindrances. Kung kaya't pwedeng maging dahilan yun para mag-doubt. Talaga nga bang tutuparin ng Diyos sa pangako niya? Bakit yun na nangyayari? Parang hindi tungo sa katuparan ng kanyang pangako. Kundi palayo nga Kamot sa ulo, hindi maintindihan. Tanong, mananalig pa rin ba? Hindi pa rin mawawala ng pag-asa. At matyagang maghihintay. Yan ang tanong. Okay. Naway panalangin natin, bigyan tayo ng Panginoon ng steadfast faith at matuto tayo maghintay sa panahon ng Panginoon. Magtitiis. So, ito mga dahilan, ilang sa mga kadahilan kung bakit huwag tayo mawala ng pag-asa, tayo patuloy na mananalig sa Panginoon, huwag tayo give up, kasi nga, ang Diyos, totoo yan sa kanyang mga pangako. At pangalawa, ito yung ating tatalakay next Sunday, sa bawat event, in every event and purpose, there is an appointed time. Nangako ang Diyos, pero may time kung kailan matutupad. May appointed time ang bawat kaganapan sa mundong ito. Fix na yan. So, ibig lang sabihin yan, hindi natin pwedeng madaliin. Pag tinupad ng Diyos ang kanyang pangako ayon sa kanyang itinakdang panahon, hindi pwedeng magmadali ang Diyos, ni hindi rin siya pwedeng madelay. You see? May tamang panahon. Katulad nung promise ng Diyos kay Abraham, set time. Kaya inabot ng 25 years. Yun ang set time Pasalamat na lang si Abraham at saka si Sarah. Buhay pa. Buhay pa sila. Kaya hindi pwedeng, hindi sila magkakaanak kahit matatanda na Kasi may promise. At mangyayari ang promise sa appointed time ng Diyos. Na ang Diyos ang nag-appoint. You see? Kaya hintay lang. Wait patiently. Kaya God is not in a hurry. Although we are always in a hurry. But God is not in a hurry. Tutuparin niya ang kanyang promise sa iyo at sa akin in His appointed time. Not in your time, not in my time, but in His time.
So habang hindi pa nangyayari, continue believing. Lay hold on His promise. Wait patiently para sa katuparan ng kanyang pangako. Tutuparin niya ng Diyos. May God bless the message in our hearts, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Lumod tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na ipinahayag niyo sa amin. Talagang comforting, encouraging, Panginoon. Napakaganda ng iyong mga aral, napakaganda talaga ng iyong mga salita. Salamat sa mga example, mga individuals in the Old Testament tulad ni Abraham, Joseph, and Jacob na may tuturing namin mga halimbawa at dapat namin silang tularan. Na hindi sila natinag na maniwala sa inyo. Pinanghawakan nila ang iyong mga pangako at dahil diyan, tinupad nga ninyo ang pangako nyo sa kanila ayon sa inyong itinakdang panahon. Panginoon, nakita po namin ang mga kasalanan. Kami, mga taong nagmamadali, walang mga pasensya, hindi marunong maghintay at magtiis. Patawarin niyo kami, Panginoon Diyos. Kung ang Panginoon Kristo nga namin nagtiis, hinintay niyan, takda niyang panahon, kami pa kaya. Kaya salamat sa lesson na ito. Salamat sa pagtuturo niyo at pagtutuwid sa amin. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga nangyayari sa buhay namin. May kasagutan sa Bible. Ang Bible magpapaliwanag. At marami pa kaming hindi naintindihan sa nangyayari sa aming buhay. Kaya, Panginoong Diyos, patuloy niyo po kaming turuan na may katsagaan. Pasensya na po kayo na kung minsan napakabagal naming makaunawa at matuto, pero kahanga-hanga ang pagiging matiisin niyo sa amin. Tunay nga po kayo ay Diyos na mayroong long suffering at gentle. Napakabuti nyo, talagang kayo Diyos na may pagmamahal sa inyong mga anak. Kaya humingi kami ng tawad sa inyo, Panginoon, lalo na sa pag-aalinlangan namin na hindi namin mapanghawakan ng may katatagan at tibay ang inyong mga salita, ang inyong mga pangako, patawad. O naway bigyan nyo kami ng pananampalataya na katulad ng kay Abraham. Pawiin nyo ang aming mga kabalisahan, Panginoon. Pawiin nyo ang aming mga alalahanin. Pawiin nyo ang aming mga takot. Panginoong Diyos, punin yung puso namin ng iyong kapayapaan at pag-asa at kaaliwan. Maawa kayo sa amin. Salamat sa inyong precious promises, Panginoong Diyos. At patuloy pa kaming turuan. Maawa kayo sa aming pamilya, at patuloy niyo po kaming gabayan ng iyong mga salita, ng iyong mga kautusan, ng iyong mga aral. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan. Sabi nga po, if any man lack wisdom, let him ask of God, that giveth liberally and upbraideth not. We need wisdom, Panginoong Diyos, in times of our trials, sufferings, afflictions, and pain. Maunawa namin ang iyong kalooban. Maraming salamat po sa lahat ng kabutihan niyo sa amin, Ama, na sa kabila ng marami naming kasalanan, pagkukulang, naging mabiyaya pa rin kayo at mauwain sa amin, hindi niyo kami pinababayaan. Nandiyan pa rin kayo nakaalalay sa amin. Salamat. Napakabuti niyo po. Pagpalain niyo po ang bawat isa at ang gabi maging tahimik, payapat, ligtas. At patuloy niyong ingatan ang mga buhay. Sa inyong mga kamay, aming nabilin ang aming mga sarilit buhay. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Jesucristo. Ito po ang aming dalangin. Amen. Sambahin pa rin natin ang ating Diyos. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Amen.
Amen. Magandang gabi sa inyong lahat. Tapos ng ating banal na pagtitipon. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at ang kanyang presensya ay laging sumaatin. Ingatan tayo palagi ng ating Panginoong Diyos. Salamat.